Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hello kids! Magandang araw sa inyo. Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, laging yung nakakasama dito sa ating online paaralan at kung saan anytime pwede kayong pumasok dahil tayo ay online. At syempre, tayo rin naman ay napapakinggan sa pamamagitan ng radyo at napapanood rin sa telebisyon. Panibagong aralin ang ating kakaharapin dito sa ating online paaralan at alam nyo ba, kami dito sa Exemplars Academy, lagi kami happy pag nakikita namin kayo at kasama namin kayo sa ating eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kita nyo naman, kahit kayo ay nasa loob ng inyong bahay at wala pa tayong face-to-face, ay marami naman tayong mga natututunan, di ba, kids? Ganyan nga, sa tulong ng inyong mga magulang at syempre yung mga teacher ninyo, online man yan o modular, ay laging nakaantabay to assist you. At lagi kayong mag-iingat ha. Hanggat maaari, wag mo nang lalabas, wag mo nang makikipaglaro sa kapwa bata kasi delikado ang panahon ngayon. Dahil merong, ano nga yung meron? Sa panahon ngayon, bakit tayo ay nasa loob ng bahay? Mayroong COVID-19, mayroong pandemya. Tama, delikado pa. At kami dito sa inyong eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan ay handa kayong turuan. Kaya masaya kami na laging na-reinforce ang pag-aaral ninyo. At kahit saan mang panig ng Pilipinas o sa ibang bansa, pwede kayong makapakinig ng ating module, ng ating lesson. Okay? At dahil gusto rin namin na kayo ay ma-entertain, mga bata, bago tayo magsimula sa ating aralin, meron muna tayong game. Gusto niyo ba ng game? Aba, taas nga ang kamay ng mga bata na gusto ang game. Yun, very good. Okay, ang ating game ay show me. Show me, o dati bring me yan, pero ngayon show me, ipakita sa mga kasama ninyo sa bahay ang sasabihin kong bagay. Papacheck nyo sa kanila kung tama, ha? So bago tayo magsimula, hilahin na ang inyong mga kasama sa bahay. Ate man yan, kuya man yan, nanay, tatay, lolo, lola. Samahan niyo po ako. Kailangan ko po ng checker. Ayan. Ready na ba ang mga checker? O, taas ang kamay ng mga kasama sa bahay. Okay, ready na. Narito. O,
Bring me o show me. Una, face mask. Ayun, ang bilis-bilis. Oo, tama. Face mask yan. Very good. O, pangalawa. Show me. Pulang hanger. Yan, medyo matagal-tagal. Pupunta pa sa aparador para hanapin ang hanger. Okay. Ayan, marami na. Pulang hanger, ha? Pula. Hindi blue, hindi yellow, hindi violet, hindi black. O, pa-check nyo sa mga kasama nyo sa bahay. Is it red? Pulang hanger? Very good. Okay, number 3. Bring me or show me chinelas. Chinelas o slippers, any color. Ayun na. Ang bilis kasi suot lang naman yung slippers. Okay, next. Show me your favorite pet. Show me your favorite pet. Sana sumama. Kung fish yan, huwag nyo nang kunin. Just show to your ate, kuya, lolo, lola. Ayan, very good. Okay. Next ay bring me papel o paper. Ayan, pakita nyo nga sa inyong mga kasama sa bahay. Paper. Yan na ba yung paper na gagamitin nyo sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan? Very good. And last ay please bring me or show me. Inhale muna. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan. Show me lapis. Ayan, mabilis lang ang lapis at ang papel. Okay, kompleto na pala. May lapis at papel na kayo. So, let's get ready. At sa pasimula ng ating klase, of course, meron akong 3 requirements. Ano na nga yung 3 kong requirements? Una, nakaupo ng maayos sa inyong panonood, pakikinig. Pangalawa, ayan na, ready na ang lapis at papel. At pangatlo ay huwag mag-skip ng online sessions dahil bawat aralin ay mahalaga. Ilan nga ang requirements? Very good. 3. Okay, kung ganon, ready na tayo sa ating aralin. Hello kids! Ang ating aralin ay binuo upang malinang ang inyong kakayahan sa paglahok ng aktibo sa mga talakayan tungkol sa iba't ibang paksa at karanasan gamit ang mga salitang naglalarawan. Yan ang ating pag-aaralan, ang mga salitang naglalarawan. Paano ba gamitin ng wasto ang mga salitang naglalarawan at paano kayo makakalahok ng aktibo sa mga usapan tungkol sa iba't ibang paksa at karanasan? Kids, alam nyo ba ang tawag sa salitang naglalarawan? Ang salitang naglalarawan ay tinatawag ding pang-uri. Pang-uri ay ang salitang nagsasaad ng katangian ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Karaniwang ginagamit sa paglalarawan ang ating 5 pandama. Ano na nga yung 5 pandama? Isa-isahin nga natin. Kabilang rito ay ang mata para sa paningin, ilong para sa pang-amoy, tainga para sa pandinig, dila para sa panlasa, at balat para sa pakiramdam. Para sa ating pasimula, narito ang isang kwento na isinulat ni Laika May Romero Perdis. Ang pamagat ay Ang Ngipin ni Eli.
Si Eli ay munting bata na mahilig sa matatamis na pagkain. Candy, tsokolate at cake ang kanyang paborito. Isang araw, tumingin siya sa imbakan nila ng mga pagkain. Nakakita siya ng hugis puso na candy. Kulay pula ito at tiyak na masarap ito. Isang malaking kagat ang kaniyang ginawa. Ah! Aray! Aray ko! Inay! Umalingaw-ngaw sa buong tahanan ang malakas na iyak ng batang si Eli. Dumating ang kaniyang nanay at tinatanong kung ano ang nangyari. Tiningnan niya ang bibig ni Eli at tumambad sa kanya ang marurumi at sirang ngipin ng bata. Bukod sa pagkahilig nito sa matatamis na pagkain, ay hirap din ang nanay ni Eli na kumbinsihin siya na magsipilyo ng ngipin. Dahil sa sobrang sakit ng ngipin, ay dali-dali siyang dinala ng kanyang nanay sa dentista. Nilinis ng dentista ang mga ngipin ni Eli. Binunot din ang kaniyang mga sirang ngipin. Simula noon, naging maingat na si Eli at inaalagaan na niya ang kanyang ngipin. Ayaw na niyang maulit ang masakit na karanasan. Narito naman ang ikalawang kwento. Babasahin ko, pero dapat maunawaan ninyong maigi ha. Ang kwentong ito ay may pamagat na Sa Bukid ni Lolo Menggoy. Anong pamagat ng kwento? Tama, Sa Bukid ni Lolo Menggoy. Ito ay isinulat ni Maylen V. Ibarra. Sabado ng umaga, maagang nagising ang magkapatid na Raf at Riza. Ito ang araw ng kanilang pagpunta sa bukid, kasama si Lolo Menggoy. Isinuot ni Raf ang paborito niyang asul na tsinelas at ang kaniyang kulay pulang sombrero. Dinala naman ni Riza ang kaniyang kulay rosas na salamin sa mata at isinuot ang bulaklaking sombrero. Tuwang-tuwa ang magkapatid nang makita nila ang sari-saring tanim na puno sa bukid ng kanilang lolo. Ito ay hitik na hitik sa bunga. May chiko, bayabas, atis at mangga. Dali-daling umakyat si Raf upang manguha ng mga hinog na prutas. Tuwang-tuwa namang namulot si Riza ng mga hinog at malalaking bunga na inihulog ng kaniyang Kuya Raf. Ihanda ang inyong lapis at papel para sa ating gawaing pagkatuto. Ano ang pamagat ng kwento? Ano ang pamagat ng kwento? Kung ang sagot mo ay Sa Bukid ni Lolo Menggoy, ikaw ay tama. Very good! Natandaan mo ang pamagat ng kwento. Pangalawa, ano ang sinuot ni Raf papunta sa bukid? Ano ang isinuot ni Raf papunta sa bukid? Ano ang isinuot ni Raf papunta sa bukid? Natatandaan mo pa ba?
Kung ang sagot ninyo ay ang asul na tsinelas at kulay pulang sombrero, kayo ay tama. Ano naman ang isinuot ni Riza? Ano ang sinuot ni Riza? Kung ang sagot ninyo ay bulaklaking sombrero, kayo ay tama. Very good, natatandaan ninyo ang kwento. Ika-4, paano mo ilalarawan ang mga tanim na puno sa bukid ni Lolo Menggoy? Paano mo ilalarawan ang mga tanim na puno sa bukid ni Lolo Menggoy? Ang mga tanim na puno sa bukid ni Lolo Menggoy ay hitik na hitik sa bunga. Ika-5, ano-ano ang mga katangian ng mga prutas na inihulog ni Raf at pinulot ni Riza? Ang mga prutas ay hinog at malalaking bunga. Ang salitang naglalarawan ay tinatawag ding pang-uri. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Isabel ay maganda. Si Isabel ay maganda. Pangalawa, mabango ang sampagita. Mabango ang sampagita. Ano raw ang sampagita? Paano isinilarawan? Tama, ito ay mabango. Si Isabel naman, ano ang pagsasalarawan sa kanya? Siya ay maganda. Very good. Ang tunog na mula sa truck ay malakas. Ang tunog na mula sa truck ay malakas. Malakas. Paano inilarawan ang tunog na mula sa truck? Malakas. Tama, malakas. Ang sampalok ay maasim. Ang sampalok ay maasim. Ano ang lasa ng sampalok? Tama, maasim. Paano nga ba ang itsura ng batang nangangasim? Patingin nga. Very good. Mainit ang sopas na inihanda ni inay. Mainit ang sopas na inihanda ni inay. Masarap kainin ang mainit na sopas, di ba kids? Ang mga salitang naglalarawan ay nagpapakita o nagpapamalas sa isip ng tagapakinig o mambabasa ng isang malinaw at buong larawan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Sa pamamagitan ng mga salitang naglalarawan, napapakita sa mga mambabasa o sa mga nakikinig kagaya ninyo ang daigdig gamit ang 5 pandama. Ang salitang naglalarawan ay mahalaga. Yan ay nakakatulong para maging aktibo ang imahinasyon ng mga batang kagaya ninyo. Isang doktor, gusto kong maging isang inhinyero, gusto kong maging kapitan ng vapor. Pangarap na to ay magiging ako kung mag-aaral lagi ng totoo. Gusto kong maging isang pastor, gusto kong maging isang
Sa ating gawaing pagkatuto, tutukuyin ninyo ang salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Isusulat ang sagot sa inyong papel. Uulitin ko, tutukuyin ang salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Isusulat ang salitang naglalarawan sa papel. Una, masarap ang sopas na iniluto ni nanay. Masarap ang sopas na iniluto ni nanay. Tutukuyin ang salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Isusulat ang salitang naglalarawan sa papel. Pangalawa, ang tubig sa dagat ay maalat. Ang tubig sa dagat ay maalat. Ano ang salitang naglalarawan sa pangungusap na ang tubig sa dagat ay maalat? Pangatlo, sariwa ang prutas na nabili ni tatay. Sariwa ang prutas na nabili ni tatay. Ikaapat, sari-sari ang mga halaman sa hardin ni Aling Ellen. Sari-sari ang mga halaman sa hardin ni Aling Ellen. Ikalima, si Ella ay maganda. Si Ella ay maganda. Ika-anim, ang ampalaya ay mapait. Ang ampalaya ay mapait. Ikapito, ang nabubulok na basura ay mabaho. Ang nabubulok na basura ay mabaho. Ikawalo, magandang pagmasdan ang makulay na bahaghari. Magandang pagmasdan ang makulay na bahaghari. Ano ang salitang naglalarawan dito? Yan ang isusulat sa inyong notebook. Ika-siyam, maraming mahuhusay na bata ang sumali sa contest. Maraming mahuhusay na bata ang sumali sa contest. Panghuli, malawak ang bukirin ni Mang Domeng. Malawak ang bukirin ni Mang Domeng. Handa ka na ba? Narito ang mga kasagutan. Ang salitang naglalarawan sa unang pangungusap ay masarap. Masarap ang sopas na niluto ni nanay. Kung ang sagot ninyo ay masarap, very good kayo. Ang sagot sa pangalawa ay maalat. Ang tubig sa dagat ay maalat. Ikatlo, sariwa. Sariwa. Naglalarawan ito sa prutas na nabili ni tatay. Sariwa din ba ang sagot ninyo? Tama kayo. Ika-4, sari-sari
ang mga halaman sa hardin ni Aling Ellen? Ang salitang naglalarawan ay ang sari-sari. Ang sagot sa ikalima ay maganda. Si Ella ay maganda. Ika-anim, ang ampalaya ay mapait. Ang salitang naglalarawan sa ampalaya ay mapait. Mapait. Tama ba ang sagot ninyo? Very good. Ikapito, ang sagot sa ikapito ay mabaho. Ang nabubulok na basura ay mabaho. Ikawalo, makulay. Makulay. Magandang pagmasdan ang makulay na bahaghari. Ikasyam, mahuhusay. Mahuhusay. Maraming mahuhusay na bata ang lumahok sa paligsahan. Kung ang sinagot mo ay ang salitang mahusay bilang paglalarawan sa mga bata, edi ikaw ay mahusay. Ang sagot sa panghuli ay malawak. Malawak. Malawak ang bukirin ni Mang Doming. Isang dialogo o usapan ang inihanda ko sa inyo ngayon, mga bata, na makakatulong pa sa inyo upang lalo ninyong matandaan ang pagpapaliwanag sa salitang naglalarawan o mga pang-uri. Ang dialogong ito ay mula sa panulat ni Laika May Romero Perdiz, pinamagatang Hardin. Wow! Dino, tingnan mo! Ang ganda nitong pulang rosas. Oo nga, mayroon ding malalaki at maliliit na mga bulaklak. Halika! Pumunta pa tayo sa gawi roon. Humahalimuyak ang mga mababangong bulaklak. Aba, ang bango nga nitong sampagita. Maganda itong gawing kwintas. Gusto mo bang mamulot na rin tayo ng mga bato rito sa hardin? Sige, gusto ko yan. Kukuha ako ng mga makukulay na bato upang magamit na pandisenyo. Bumalik ulit tayo bukas at isama natin si Lara. Tiyak na masisiyahan siya sa magandang tanawin dito sa hardin. Kids, batay sa napakinggan ninyong dialogo, nasaan daw ang magkaibigang sina Roda at Dino? Ang magkaibigang sina Roda at Dino ay nasa hardin. Ano-ano ang mga nakita nila sa hardin? Nakakita sila ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Ano-ano daw ang mga uri ng iba't ibang bulaklak na nakita ni Roda at Dino? Sige nga, magbigay kayo ng mga pang-uri na inyong napakinggan patungkol sa mga nakita nilang bulaklak. Kung ang sagot ninyo ay pulang rosas, tama kayo, very good. May maliliit na mga bulaklak, may malalaking mga bulaklak, tama. At may mga mababangong bulaklak, very good. O diba, kung kayo ay nakikinig ng maayos sa kwento o sa dialogo, mayroon kayong nasasagot.
Ibig sabihin yan, maayos ang inyong focus at ang comprehension sa pagbabasa, kaya ipagpatuloy nyo yan, kids. Good job kayo! Diretso na agad doon sa palaruan. Nagsasaya hanggang maubos na naman. Ang oras na kibilis dumaan. Kaya't kapag naipon ang mga gawain, kahit inaantok na ay ating pipilitin. Gawin na ang mga hindi natapos, dahil sa ang oras ay kinapos. Mahalaga ang bawat oras, huwag daw hayaang lumilipas. Ang laro at trabaho'y pareho nating pag-igihan. Disiplina'y kailangan, nang huwag na tayong mapagalitan. Tayo rin ang nahihirapan pagdating sa kagipitan. Mahalaga ang bawat oras, huwag daw hayaang lumilipas. Ang laro at trabaho'y pareho nating pag-igihan. Disiplina'y kailangan, nang huwag na tayong mapagalitan. Tayo rin ang nahihirapan pagdating sa kagipitan. Mahalaga ang bawat oras, huwag daw hayaang lumilipas. Ang laro at trabaho'y pareho nating pag-igihan. Mahalaga ang bawat oras, huwag daw hayaang lumilipas. Ang laro at trabaho'y pareho nating pag-igihan. Mahalaga ang bawat oras, huwag daw hayaang lumilipas. Ang laro at trabaho'y pareho nating pag-igihan. Sa araling ito, matututunan natin ang mga impormasyon tungkol sa kapaligiran. Sama-sama nating kikilalanin at pagyayamanin ang ating kaalaman sa kapaligiran sa tulong ng isang ideya, kwento, awit o larawan na naaangkop sa tema. Babasahin ko ang isang maikling tula bilang panimula. Ang tula ay pinamagatang Pagbabaybay. Ano ang pamagat ng tula? Tama, pagbabaybay. Isa, dalawa at tatlong titik. Mabubuo nito'y mga pantig. Isa, dalawa, tatlo o higit pa. Mabubuo nito'y isang salita. Isa, dalawa, tatlong salita. Pagbabaybay, iyong itama. Lagi iyong pakatandaan,
bawat salita tamang pakinggan. 1, 2, 3 parirala. Tayo na't magkantahan, sa pakikinig ating matutunan. Tamang pagbigkas ay kayamanan. Subukin nga natin kung napakinggan ninyo ng maigi ang tulang aking nabasa. Sagutin nga ang mga tanong ko. Ano ang pamagat ng tula? Ano nga ang pamagat ng tula? Ang pamagat ng tula ay pagbabaybay. Pangalawa, ang mga letra ba ay makakabuo ng pantig? Ang mga letra ba ay makakabuo ng pantig? Kung ang sagot ninyo ay opo, kayo ay tama dahil ang mga letra ay nakabubuo ng pantig. Ikatlo, ayon sa tula, ang mga letra ba na pinagsama-sama ay makabubuo ng salita? Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay tama. Dahil ang bawat letra na pinagsama-sama pwedeng makabuo ng salita at marami pang mga salita. Mahalaga ba ang tamang pagbabaybay? Opo o hindi po? Kung ang sagot ninyo ay opo, kayo ay tama. Bakit mahalaga ang tamang pagbabaybay? Mahalaga ang tamang pagbabaybay kasi dito nakasalalay ang tamang kahulugan ng iyong salitang babaybayin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng parehas na salita pero magkaiba ng baybay. Paso, paso. Paso, paso. Ang paso ay iba sa paso. Ang paso ay nararanasan ng balat kapag ito ay aksidenteng nadidikitan ng mainit na bagay. Yan ang paso. Ang paso naman ay ang lalagyan ng mga halaman ng inyong mga nanay, mga tatay at mga plantito at plantita. Naintindihan ba? Very good. Alam niyo bang makabubuo ng salita o parirala sa pagbabaybay? Ang isang salita, parirala o pangungusap ay nagbubuo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga pantig. Sa ating gawaing pagkatuto, isusulat ninyo sa inyong papel ang tamang salita na may tamang baybay na aking sasabihin. Uulitin ko. Isusulat ang salitang may tamang baybay na aking babanggitin. Alin doon ang tama? Isulat ang inyong sagot sa papel. Una, dapat itapon ang basura sa tamang, ito ang pagpipilian ha, basurhan o basurahan. Basurahan o basurahan. Isulat ang tamang sagot. Pangalawa, panatilihin natin palagi ang kalinisan, kalinsan ng ating kapaligiran. Panatilihin natin palagi ang kalinisan, kalinsan ng ating kapaligiran.
Alin ang pipiliin ninyo? Kalinisan o kalinsan? Pangatlo, pangalagaan natin ang ating kalikasan o kalakisan. Kalikasan o kalakisan. Alin ang may tamang baybay? Ikaapat, kapag naglinis tayo ng kapaligiran ay mababawasan ang pagbaha tuwing tag-ulan. Pagbaha o pagbaha tuwing tag-ulan. Alin ang tama? At ikalima, mahalaga ang kalinisan sa ating paralan o paaralan. Paralan o paaralan. Tingnan nga natin ang mga tamang sagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Una, basurhan o basurahan. Ang tamang sagot ay basurahan. Tama. Pangalawa, kalinisan o kalinsan. Ano ang sinulat ninyo? Kung ang sinulat ninyo ay kalinisan, kayo ay tama. Very good. Pangatlo, kalikasan o kalakisan. Kalikasan o kalakisan. Kung ang sinagot ninyo ay kalikasan, kayo ay tama. Ikaapat, pagbaha o pagbaha. Ang tamang sagot ay pagbaha. At ang ikalima, paralan o paaralan. Paralan o paaralan. Ano ang inyong sinulat? Tama, paaralan. Mahusay na mga bata. Sagutin ng tama o mali ang isinasaad ng pangungusap. Muli, isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Narito ang unang tanong. Ang salita parirala o pangungusap ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pantig. Yan ba ay tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay may tama. Pangalawa, hindi mahalagang matutunan ang tamang pagbigkas ng bawat pantig ng mga salita. Hindi mahalaga ang matutunan ang tamang pagbigkas ng bawat pantig ng mga salita. Yun ba'y tama o mali? Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay hindi mali dahil kayo ay tama. Diba sa pasimula ng ating lesson, na-emphasize na mahalaga na matutunan ang tamang pagbibigkas ng bawat pantig ng mga salita para hindi naliligaw ang kahulugan ng mga ito. Ikatlo, ang bilang ng pantig ng salitang pagmasdan. Pagmasdan. Pagmasdan ay 3. Ang bilang ng pantig ng salitang pagmasdan ay 3. Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay tama. Ikaapat, makabubuo ng salita o parirala sa pagbabaybay. Makabubuo ng salita o parirala sa pagbabaybay.
Tama ba o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay tama. Ikalima, mahalagang matutunan ang tamang pagbabaybay ng mga salita. Mahalagang matutunan ang tamang pagbabaybay ng mga salita. Yan ba ay tama o mali? Ano ba ang inyong sagot? Kung ang inyong sagot ay tama, kayo ay tama. Very good! Kids, sabay-sabay nating bigkasin at bilangin ang bawat pantig na bumubuo sa salita. Unahin na natin ito. Dalawa. Sabihin nyo nga, dalawa. Ilan ang pantig na bumubuo sa salitang dalawa? Bilangin natin ha. Da, la, wa. Dalawa. Ilan ang pantig na nabilang ninyo? Da, la, wa. Tama. 3 ang pantig na bumubuo sa salitang dalawa. O ito naman. Pagbigkas. Pagbigkas. Ilang pantig mayroon sa salitang pagbigkas? Tama, 3. Isa pa. Magkantahan. Magkantahan. Ilan ngang pantig meron sa salitang magkantahan? Bilangin nyo nga. Magkantahan. Kung ang sagot niyo ay 4, kayo ay tama. Parang yung ginagawa natin dito sa eskwela, di ba? Tayo ay nagkakantahan. Wow! Susunod naman. Pakinggan. Pakinggan. Ilang pantig meron ang salitang pakinggan? Kung ang sagot niyo ay 3, very good na kayo ah. Susunod, kayamanan. Aba, medyo mahirap to ah. Kayamanan. Ilan kaya ang pantig na bumubuo sa salitang kayamanan? Tama. 4. 4 ang pantig na bumubuo sa salitang kayamanan. At panghuli, darating. Darating. Ilan kaya ang pantig na meron dito? Kung ang sagot ninyo ay 3, kayo ay very good. Tandaan ninyo kids ha, makabubuo ng salita o parirala sa pagbabaybay. Ang isang salita, parirala o pangungusap ay nabubuo naman sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga pantig. Kung ano ang sa'kin sa'yo narin, kung ano ang sa'kin para sa atin, magbigayan ng bawat isa, at sa kalamutan ay huwag sana. Kung ano ang sa'kin sa'yo narin,
Tapos na naman ang ating e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Marami ba kayong natutunan? Marami ba kayong mga dapat na gagawin pagkatapos ng ating mga aralin? Mga natutunan na mabuting asal at mga tamang gawain sa harapan ng hapagkainan? Ano-ano na nga yung mga dapat na gagawin kapag kumakain ka? Dapat ay nginunguya ng maigi. Ano pa? Dapat ay naghuhugas ng kamay, di ba? Bago at pagkatapos kumain. Very good. Ano naman yung mga hindi dapat na gagawin kapag kumakain o habang kumakain, di ba? Di mo na manonood ng TV, di mo na hahawak ng gadget. O di mo na maglalaro dahil ang focus dapat ay ang pagkain. So marami kayong mga natutunan sa araw na ito, and of course, yung paano ang kahulugan ng pang-uri at paano ito ginagamit. Okay, tingnan ko nga kung nag-enjoy kayo sa ating lesson today. Kung nag-enjoy nga kayo, tumalon kayo ng 3 beses. Sabay-sabay kayo ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Ayan. Kasi happy din kami dito sa e-eskwela, online paaralan na laging ihatid sa inyo ang panibagong lesson sa ating mga episode. Okay, sa ating pagtatapos, paalala sa atin sa Biblia para sa inyo. I hope ma-memorize ninyo ito kasi madalas din binabanggit ko itong verse na ito dahil it helps us in our faith. 2 Timothy 1 verse 7 o sa Tagalog o sa Filipino, 2 Timoteo 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kids, kung kayo ay natatakot, anong dapat gawin? Manalangin. Labanan ang takot, mabuti ang Diyos, kayang-kaya niya tayong itawid mula sa mahirap na sitwasyon na ito ng ating buhay. And sa verse na yan, the Lord also reminds us to continue on dreaming, to continue on hoping. Kayo, alam ko mga bata, marami kayong dreams for your future. And keep it up. Ipagpatuloy ninyo ang inyong mga pangarap kasi ang ating Diyos na makapangyarihan, siya ang magsasakatuparan. At habang nasa pagsubok ang nakararaming family sa atin, laging manalangin, umasa at lumingiti. Dapat may faith kay Christ Jesus na lagi natin siyang kasama. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, kasama ninyo sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you! E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.